Ang China ay isang bansang dating tinawag na puso ng mundo. Sa loob ng 24 na oras walang tigil ang pag-andar ng mga pabrika at ang kalangitan ay halos natatakpan na ng hindi mabilang nakawan ng mga crane. Subalit ang bumabalot ngayon sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay hindi na ang dating nag-aalab na sigla kundi isang katahimikang nakakapanindig balahibo. Subukan mong maglakad sa isang dambuhalang shopping mall sa Beijing. Dati umalingaw-ngaw dito ang mga yapak ng libu-libong tao at naglalakihang mga luxury brand stores ang nakahilera. Ngayon sa malawak na espasyong iyon, ang tanging maririnig mo na lamang ay ang alingaw-ngaw ng iyong sariling mga yapak. Nakatigil ang mga escalator at makapal na ang alikabok sa mga show window. Ang mga restaurant na dati walang katapusan ng pila ang mga cafe na pinupuntahan ng mga kabataan, lahat ng ito ay mistulang mga abandonadong gusali na para bang ang mga nakatira ay bigla ang naglaho sa isang gabi. Bakbak na mga wallpaper at ang tanging makikita na lang ay mga malulungkot na karatula ng for rent na nakasabit kung saan-saan. Ganito rin ang sitwasyon sa mga eskinita ng Shanghai. Ang mga kalye na dating tinaguri ang lungsod na hindi natutulog at puno ng tawanan hanggang sa kalaliman ng gabi ay ngayon ay lubog sa kadiliman na kahit ang mga ilaw poste ay bihirang umilaw. Ang mga may-ari na ilang taon lang ang nakalipas ay nag-aagawan para sa karapatan sa lugar na ito, ngayon ay nawalan na ng pag-asa sa katotohanang walang gustong kumuha ng kanilang mga pwesto kahit pa ipamigay na nila ito sa napakababang halaga at tahimik na nilang nilisan ang bayan. Hindi ito isang ordinaryong pansamantalang paghina ng ekonomiya. Ito ang pagbagsak ng real estate bubble, ang pagkakautang ng mga lokal na pamahalaan at ang pagkasira ng lipunan kung saan ayaw ng magkaanak ng mga tao. Ang lahat ng ito ay masalimuot na magkakaugnay at sinisimulan ng sirain mula sa loob ang dambuhalang barko na tinatawag na bansa. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, nasaksihan na ba natin ang sandali ng pagtatapos ng isang eksperimento sa ekonomiya na isinagawa ng ganito kabilis at sa ganito kalaking saklaw? Ang aming tatalakayin ngayon ay ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng China, isang bagay na hinding-hindi ninyo mapapanood sa mga opisyal na balita. Bakit ang pabrika ng mundo ay naging bodega ng mundo? Bakit sinukuan na ng mga kabataan ang kanilang kinabukasan at sumisigaw na sila na ang huling henerasyon? Ano ang naghihintay sa dulo ng tahimik na katahimikang ito? Pag-asa ba o isang kadilimang walang katapusan? Ngayon bubuksan natin ang pinto ng katotohanan. Sa puso ng dambuhalang sistemang pang-ekonomiya ng China, mayroong isang mekanismo na dating tinawag na makinang ginto. Ito ay ang real estate development. Ang makinang ito na sumuporta sa 30% ng paglago ng bansa, nagpayaman sa mga lokal na pamahalaan at nagbigay sa mga mamamayan ng pangarap na yumaman, ay ngayon ay nagbago ng anyo at naging isang mekanismo ng pagwasak sa sarili na kinakain ng sarili nitong katawan. Upang maunawaan ang laki ng trahedyang ito, kailangan muna nating harapin ang numerong 90 million. Ito ang bilang ng mga bakanting bahay sa buong China, mga bahay na walang nakatira, hindi pa tapos at abandonado. Kung ipagpapalagay natin na ang bawat pamilya ay may 3 miyembro, ito ay espasyo para sa 270 milyong tao. Sa madaling salita, sapat ito upang patirahin ang buong populasyon ng Japan ng mahigit 2 beses. Isang malawak na kontinente ng konkretong utang ang nakatiwangwang. Bakit nangyari ang ganito ka-abnormal na sitwasyon? Ito ay dahil ang 1.4 bilyong tao ay nahulog sa isang bitag na tinatawag na kulungan ng ari-arian na itinayo mismo ng estrukturang panlipunan ng China. Sa totoo lang, maraming pagpipilian kung saan ilalagak ang pera. Ngunit sa China, ang stock market ay hindi malinaw at maaaring bumagsak sa isang iglap, sa isang salita lamang mula sa gobyerno. Kung ideposito mo ito sa bangko, napakaliit ng interes at ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa ay limitado dahil sa maigpit na pagbabantay ng gobyerno. Sa huli, ang tanging landas na pinili ng mga mamamayan dahil wala ng ibang pagpipilian ay ang paniniwala na ang lupa lamang ang hindi ka bibiguin, sa madaling salita, ang pamumuhunan sa real estate. Bumili ka lang ng bahay at tiyak na tataas ang halaga nito. Ang mga mamamayang naniwala sa aral na ito ay ibinuhos ang lahat ng kanilang yaman sa mga bloke ng konkreto. Bilang resulta, mahigit 70% ng ari-arian ng mga pamilyang Sino ay nakakonsentra sa real estate. Ang mga ari-arian na dapat sana ay nasa anyo ng savings o stocks tulad ng sa mga pamilya sa Amerika o Japan ay ginawang pader ng bahay ng mga Sino. Habang tumataas ang presyo, lasing sila sa ilusyon ng paper gains at lahat ay nakaramdam na parang yumaman na sila kaya't naging maluho sila sa paggasta.
Ngunit sa sandaling pumutok ang bula at nagsimulang bumaba ang mga presyo, ang mga pader na iyon ay hindi na naging kanlungan para protektahan ang pamilya kundi isang kulungang walang takasan. Habang nakagapos sa tanikala ng housing loan na kailangang bayaran sa buong buhay, wala silang magawa kundi panoorin na lamang na unti-unting natutunaw ang halaga ng kanilang ari-arian. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit paralisado ang ekonomiya ng Tsina. Ang nagpalala pa sa kulungang ito at ginawa itong impyerno ay ang natatanging sistema ng pagbebenta sa China na tinatawag na pre-sale system. Ito ay isang mekanismo kung saan pinagbabayad ang mga customer ng buong halaga at pinakukuha ng loan bago pa man maitayo ang condominium o minsan habang lote pa lamang ito. Sa Japan, ang patakaran ay ibigay ang unit pagkatapos itong makumpleto, ngunit sa China, maraming kabataan ang pinapasa ng utang ng kanilang buong buhay para sa isang bahay na hindi pa umiiral sa mundong ito. Para sa mga construction company, ito ang ultimong alkimiya. Ginamit nila ang malaking cash na natanggap bago pa man itayo ang bahay upang bumili ng isa pang lote at maglunsad ng bagong proyekto. Sa madaling salita, ginamit nila ang pera ng mga bagong customer para bayaran ng mga lumang utang, isang paikot-ikot na operasyon na parang pyramid scheme. Ang mga dambuhalang kumpanya tulad ng Evergrande Group na dating gumulat sa mundo ay lumaki na parang halimaw sa pamamagitan ng baliw na siklong ito. Ngunit nang huminto ang gulong, ang natira na lamang ay bundok ng mga hindi natapos na gusali. Kung ititigil ang construction company ang trabaho dahil sa kakulangan sa pondo, ano ang matitira sa kamay ng mga mamimili? Isang tumpok ng bakal na hindi matitirhan at ang buwanang pagbabayad ng loan na kinakaltas ng bangko, walang bahay ngunit ang utang ay nananatili. Ang desperasyong ito ang nag-udyok sa kilusan ng pagtanggi sa pagbabayad ng housing loan na yumanig sa buong China noong 2022. Kung hindi ninyo ibibigay ang bahay, hindi kami magbabayad. Hindi lamang ito isang simpleng protesta. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan mula sa mamamayan laban sa sistemang pinansyal na siyang pundasyon ng bansa. Isang spiral ng pagkawasak kung saan walang nananalo ang nagpapatuloy. Ang mga lokal na pamahalaan ay kasabwat din sa kabaliwang ito. Ang pera mula sa pagbebenta ng lupa ang kanilang pinakamalaking pinagkukunan ng kita, at habang mas maraming gusali ang naitatayo, mas tumataas ang rating ng mga lokal na opisyal. Dahil dito, bigla na lamang sumulpot sa gitna ng kawalan ang mga skyscraper na parang sa New York. Ngayon, tinatawag na itong mga ghost town. Pagsapit ng gabi sa mga condominium complex na kayang magpatira ng libu-libong pamilya, iilan lamang ang may ilaw. Ang nakakatakot na tanawin na iyon kung saan umiihip ang malamig na hangin ay hindi na simbolo ng pagunlad. Ito ay ang lapida ng malaking kapinsalaan na dinadala ng ekonomiya ng China nang ang 70% ng yaman ng pamilya ay naging basura, ng 90 milyong bakanteng bahay ang dumurog sa merkado, at nang ang tiwala sa pre-sale system ay nagkadurog-durog, ang ari-arian na tinatawag na real estate ay naging isang pabigat na nagpapahirap sa mamamayan. Sa sandaling iyon, ang pagbagsak ng isang dambuhalang bansa ay naging isang kapalaran na hindi na maiiwasan. Kung ang pagbagsak ng real estate market ay ang trahedya sa entablado sa likod ng kurtina, isang mas malaki at mas nakakatakot na halimaw ng utang ang umuungol. Ito ang nakatagong pitaka ng mga lokal na pamahalaan na karaniwang kilala bilang LGFV o Local Government Financing Vehicle. Hindi kalabisang sabihin na ang madilim na aklat talaan na ito na hindi kailanman lumalabas sa opisyal na estadistika ang tunay na salarin na bumubulok sa ekonomiya ng China mula sa ugat nito. Ang kabuuang utang na pasa ng mga halimaw na ito sa pinakamababang tantiya ay 9 trilyong dolyar at sa pinakamataas ay umaabot sa 2 trilyong dolyar o humigit kumulang 1,800 trilyong yen. Ito ay isang astronomical na halaga na higit pa sa kalahati ng yaman na nililikha ng bansang China. Paano nangyari na ang gobyerno ng isang bansa ay nakapag-ipon ng ganito kalaking madilim na utang? Nakatago dito ang isang tusong panlilinlang sa mga numero na isinagawa sa pambansang antas. Sa simula, ang mga lokal na pamahalaan ng China ay ipinagbabawal ng batas na mangutang ng malaya. Gayunpaman, patuloy silang binibigyan ng kota ng mataas na rate ng paglago ng ekonomiya mula sa sentral na pamahalaan. Kung hindi sila magtatayo ng mga gusali at magpapalobo ng mga numero, sarado ang kanilang daan patungo sa promosyon. Kaya't natuklasan nila ang isang espesyal na mekanismo ng pag-iwas na tinatawag na LGFV. Ang lokal na pamahalaan ay nagtatag ng isang kumpanya sa ilalim ng pangalan ng investment company at ang kumpanyang iyon ang nanghihiram ng pera mula sa mga bangko. Ang panlilinlang na ginawa dito ay napakasama. Ipinagkakatiwala ng lokal na pamahalaan ang lupang pag-aari nila sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng isang ordinaryong lupa na walang laman ay nagiging isang ari-arian na may napakalaking halaga sa mga libro. Gamit ito bilang collateral nang hihiram sila ng mas malaking pondo mula sa bangko.
Ang perang hiniram ay ginagamit upang gumawa ng kalsada at dahil may kalsada, tumataas daw ang halaga ng mga kalapit na lupa at ginagamit nila itong kolateral para mangutang muli. Lumilikha ng pekeng halaga gamit ang utang para makakuha ng mas marami pang utang. Ang walang katapusang loop na ito ang tunay na anyo ng LGFV. Para gumana ang sistemang ito, may isang absolutong kondisyon na kailangan ang presyo ng lupa ay dapat patuloy na tumaas magpakailanman. Sa pamamagitan ng LGFV, nagsagawa ng development ang mga lokal na pamahalaan, pilit na pinataas ang presyo ng lupa at ibinenta ito ng mahal sa mga real estate developer. Ang kita mula sa pagbebenta ay ginamit para bayaran ang interes ng utang at mamuhunan sa karagdagang development. Ang pagdepende sa perang mula sa pagbebenta ng lupa ay umabot sa 40% ng kita ng mga lokal na pamahalaan. Ngunit ngayon, dahil sa pagbagsak ng real estate bubble ang siklong ito, ay tuluyan ng huminto. Nawalan ng kakayahan ng mga developer na bumili ng lupa at ang presyo ng lupa ay patuloy na bumabagsak. Kung bumaba ang halaga ng lupang ginamit bilang kolateral, magsisimulang maghigpit ang mga bangko sa pagpapautang. Ang tanging landas na natitira para sa mga LGFV na hindi na makapagbayad kahit ng interes ay ang manghiram ng pera mula sa mga high-interest lenders para bayaran ang lumang utang, isang sitwasyon na nasa huling yugto na ng isang pyramid scheme. Ang pagsabog ng madilim na utang na ito ay nagsimula ng sirain ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Kung malugi ang LGFV, sunod-sunod ding babagsak ang pananalapi ng lokal na pamahalaan na siyang magulang nito. Sa kasalukuyan sa maraming lungsod, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang nagiging katotohanan. Ilang buwan nang hindi nababayaran ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno at ang mga pangunahing serbisyo tulad ng pulisya, bumbero at paglilinis ay nagsisimula ng huminto. Sa isang lungsod, itinigil ang supply ng heating sa taglamig. Sa isa pa, tumigil ang operasyon ng mga pampublikong bus dahil hindi na mabayaran ang gasolina. Ang mga lansangang madilim at puno ng basura ay ang larawan ng katotohanan matapos mawala ang mahika ng utang na sumuporta sa pekeng pag-unlad. Sinusubukan ng sentral na pamahalaan na tulungan sila sa pagbabayad ng utang, ngunit ito ay pagpapaliban lamang ng problema. Dahil walang mahika sa mundong ito na kayang burahin ang dambuhalang utang na 1,800 trilyong yen nang walang anumang pinsala, ang sistema ng LGFV ay isang doping na nagpalobo sa ekonomiya, ngunit ngayon ang side effect nito ay kumakalat na sa buong katawan. Ang utang na naipon sa pamamagitan ng madilim na accounting na walang transparency ay naging isang dambuhalang pabigat na hihilahin pababa ang buong sistema ng pananalapi. Hindi maibenta ang real estate, nawawala ang halaga ng lupa, at ang utang ay patuloy na lumalaki na parang snowball. Kapag tuluyang bumagsak ang pyramid scheme na ito, haharapin ng China ang tanong tungkol sa kakayahan nitong magbayad bilang isang bansa. Ang ating nasasaksihan ay hindi lamang isang simpleng paghina ng ekonomiya. Ito ay isang makasaysayang proseso kung saan ang isang kastilyong buhangin na itinayo sa mga peking numero ay guguho dahil sa sarili nitong bigat. Nang bumagsak ang mga katang-isip na tore ng real estate at pananalapi, ang epekto nito ay nagsimulang sirain ang buhay ng mga tao sa isang paraang nakikita. Ang nangyayari ngayon sa mga lansangan ng China ay hindi lamang isang paghina ng ekonomiya. Ito ay ang malupit na huling hininga ng tunay na ekonomiya na matagal nang naghari bilang pabrika ng mundo. Ang isang lugar na sumisimbolo dito ay ang Shenzhen sa probinsya ng Guangdong. Ang lungsod na ito na dating tinaguri ang Silicon Valley ng hardware at pinagmula ng mga pinakabagong gadget sa buong mundo ay nawalan na ngayon ng dating kislap at nababalot sa isang nakakatakot na katahimikan. Subukan mong maglakad sa libu-libong mga industrial park. Dati 23 oras na umaalingaw-ngaw ang nakabibinging ingay ng mga makina, ngunit ngayon tanging ang tunog na lamang ng hangin ang maririnig. May mga kalawanging kadena na nakapulupot sa mga gate ng pabrika at sa mga bulletin board na kapaskil pa rin ang mga malungkot na anunsyo ng pagtigil ng operasyon na may petsa ng ilang buwan na ang nakalipas. Sa mga nakalipas na taon, pinabilis ng mga kumpanya sa buong mundo ang kanilang pag-alis mula sa China. Ang dahilan ay hindi lamang dahil sa pagtaas ng sahod. Ang mga pandaigdigang kapital ay natakot at tumakas dahil sa hindi mahulaan na panganib na ang mga patakaran ay maaaring magbago bukas sa isang kapritso lamang ng gobyerno. Nang ilipat ng mga dambuhalang kumpanya tulad ng Apple at Samsung ang kanilang mga production base sa Vietnam at India, libo-libo at 10,000 maliliit na pabrika sa likod nila ang biglang nawalan ng pagkakakitaan. Ang mga bayang gumagawa ng kahit isang tornilyo o isang circuit board ay nawalan ng order at ang natira na lamang ay ang mga makinarya na dapat sanay moderno pa at isang bundok ng hindi nabayarang sahod. Ang paghinto ng pabrika ng mundo ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbaba ng export. Nangangahulugan ito na nawalan ng cash income ang daan-daang milyong migranteng manggagawa.
Nawala ang perang dapat sana ipapadala nila sa kanilang mga pamilya na nagdulot ng sunod-sunod na paghina hanggang sa ekonomiya ng mga probinsya. Ang pundasyon ng ekonomiya ng China ay ngayon ay nasa bingit ng pagguho mula sa pinakailalim. Ang pagkamatay ng ekonomiyang ito ay mas malinaw na nakikita sa larangan ng pagkain na pinakamalapit sa ating mga mata. Noong 2025, iniulat na humigit kumulang 3 milyong restaurant sa buong China ang napilitang magsara. Dati ang mga food street ay puno ng ingay ng mga customer hanggang hating gabi at walang katapusan ng pila. Ngayon sa mga lugar na iyon, sunod-sunod na nagsasara ang mga tindahan na parang mga pyesa ng Othello na binabaligtad. Isang may-ari ng maliit na tindahan sa isang iskinita sa Shanghai ang nagsabi, "Hindi lang ang tindahan ko ang nagsasara ang buong bayan. Ang namamatay bago siya umuwi sa kanyang probinsya. Ang dahilan ay ang tuluyang pagsasara ng pitaka ng mga mamimili. Ang real estate ang kanilang tanging yaman ay bumababa ang halaga. Bumababa ang sahod ngunit patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Para mabuhay, unang isinakripisyo ng mga tao ang mga luho tulad ng pagkain sa labas at paglilibang. Dati ang mga Chino ay umuutang para lamang makapamili dahil sa pag-asa sa kinabukasan. Ngunit ngayon dahil sa takot sa hinaharap, sinusubukan nilang mag-ipon ng kahit isang yen kapag huminto ang paggasta, nagsasara ang mga tindahan. Kapag nagsara ang mga tindahan, dumarami ang walang trabaho na lalong nagpapahina sa paggasta. Ang walang katapusang kumunoy ng deflation na ito ay patuloy na lumalamon sa buhay ng mga tao. Kahit ang mga department store sa mga lungsod na dati puno ng mga luxury brand ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Bihira ang mga customer na naglalakad sa ilalim ng mga maningning na ilaw at ang mga tindera ay nakatingin na lamang sa kanilang mga smartphone. Saan napunta ang mga taong dating bumibili ng mga branded na gamit na simbolo ng kayamanan dahil sa pagbagsak ng middle class at pagsisimula ng mga mayayaman na itago ang kanilang yaman, ang domestic demand ay lumiit hanggang sa sukdulan. Kahit ang online shopping ang huling kanlungan ay wala na ang dating lakas. Ang malalaking kumpanya ng IT ay nagsagawa ng malawakang tanggalan at ang mga inhinyerong may mataas na pinag-aralan na dating itinuturing ng mga panalo sa buhay ay ngayon ay nagtatrabaho bilang mga delivery rider para lamang mabuhay. Ang pagbagsak ng tunay na ekonomiya ay katumbas ng pagkawala ng dugo ng isang bansa. Ang mga numero sa itaas tulad ng real estate at pananalapi ay umiiral lamang dahil sa pundasyon ng paggawa at pagkonsumo sa antas ng komunidad. Kapag ang pundasyong iyon ng mga pabrika ay huminto, ang mga restaurant ay naglaho at ang mga mamimili ay sumuko na sa hinaharap, wala ng anumang patakaran ang makapagbabalik sa tiwala ng mamamayan. Hindi tayo simpleng nakasaksi ng isang pansamantalang paghina ng ekonomiya. Nasasaksihan natin ang isang makasaysayang sandali kung saan ang dambuhalang sistema na tinatawag na himala ng China na binuo sa loob ng ilang dekada ay kinakalawang humihinto sa pag-andar at sa huli ay nabubuwag. Higit pa sa kasalukuyang pagbagsak ng ekonomiya, mayroong isang ultimong dead end na kinakaharap ng bansang China. Ito ay ang pagbaba ng bilang ng mga ipinapanganak at pagtanda ng populasyon na umuusad sa bilis na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng sangkatauhan at ang malupit na katotohanan ng pagtanda bago yumaman. Noong 2025, ang bilang ng mga ipinanganak sa China ay sa wakas ay bumaba sa 8 milyon. Hindi lamang ito ang pinakamababang antas mula noong itatag ang People's Republic of China noong 1949. Ngunit kung babalikan ang kasaysayan, nangangahulugan ito na bumagsak ito sa antas na katulad ng panahon ng Emperor Qianlong noong ika-18 siglo ng dinastiyang Qing. Ang higanting dating naghari bilang pabrika ng mundo gamit ang 1.4 bilyong populasyon nito ay ngayon ay nawawala ng sariling pinagmumula ng lakas at hinihila pabalik sa nakaraan. Bakit tumigil ang mga kabataan sa pagkakaroon ng anak? Mayroong isang malalim na desperasyon na higit pa sa usapin ng pera. Isang salita na kumalat sa social media at agad na binura ang sumisimbolo sa kasalukuyang klima. Kami na ang huling henerasyon. Ito ang sinabi ng isang kabataan na humarap sa mga otoridad sa ilalim ng isang mahigpit na patakaran. Sa banta na kung hindi ka magkakaanak, parurusahan ng iyong pamilya hanggang sa 3 henerasyon, malamig niyang sinagot, wala na akong susunod. Ito na ang huli. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng desperasyon na nararamdaman ng mga kabataan ngayon. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng anak ay hindi na simbolo ng kaligayahan. Nararamdaman nila ito na parang isang kasalanan na magdagdag ng isa pang biktima sa isang lipunang may malupit na hindi pagkakapantay-pantay, walang katapusang kompetisyon at isang hinaharap na walang kalayaan. Pinipili ng mga kabataan na huwag magkaanak dahil ito ay isang makatwirang desisyon para mabuhay.
Sa kasalukuyang China, pasa ng isang kabataan ang bigat ng isang baligtad na pyramid na tinatawag na 4,000-to-1 structure kung saan sinusuportahan niya ang 2 magulang at 4 na lolo't lola. Ang gastos sa edukasyon ay ilang beses na mas malaki kaysa sa taunang kita at ang gastos sa pagpapalaki ng anak ay isa sa pinakamataas sa mundo. Sa kabilang banda, ang unemployment rate ng mga kabataan ay sa katotohanan ay lampas na sa 20%. Para sa kanila, nahirap ng suportahan ng sarili ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay isang high-risk na sugal na maaaring sumira sa kanilang buhay. Ang kilusan ng mga kabataan na tinatawag na lying flat kung saan tinatanggihan nilang magtrabaho at namumuhay lamang sa pinakamababang antas ay ang kanilang paraan ng tahimik na terorismo, isang pagtanggi na maging lakas paggawa na hinihingi ng Estado. Nakatago sa salitang pagtanda bago yumaman ang isang nakamamatay na kahinaan ng China. Ang Japan at mga bansa sa kanluran ay hinarap ang pagtanda ng populasyon matapos yumaman ng bansa at maitatag ang social security. Sa madaling salita, hinarap nila ang katandaan na may sapat na ipon. Ngunit ang China ay nilamon ng alon ng mabilis na pagtanda ng populasyon habang ang per capita income nito ay nasa developing stage pa lamang. Sa kasalukuyan ng populasyon ng mga nakatatanda sa China ay lumampas na sa 300 milyon. Ngunit ang sistema ng pensiyon na sumusuporta sa kanila ay inaasahang mauubos sa loob ng ilang taon. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga nagtatrabaho habang dumarami ang mga matatandang kailangang suportahan. Ang gobyerno ng China ay walang paraan upang takasan ang bigat na ito. Ang pagbabalik sa bilang ng mga ipinanganak noong panahon ni Emperor Qianlong ay sumisimbolo sa pagkawala ng mahika ng demographic bonus na tinamasa ng China sa loob ng ilang dekada at ang pagbabalik sa realidad ng pisikal na limitasyon. Gaano man kahigpit ang utos ng gobyerno na magkaanak at gaano man karaming benepisyo ang ipamahagi, hindi na nito mababago ang paniniwalang nakatatak sa puso ng mga kabataan walang kinabukasan sa lipunang ito. Ang bigat ng demografiya ay dudurugin ng anumang pampolitikang ambisyon o pagbabantay gamit ang AI habang papalubog ang dambuhalang barko ng China. Ang sigaw ng mga kabataan na kami na ang huling henerasyon ay marahil ang pinakamalungkot na pagtatapos ng kasaysayan na isinulat mismo ng dakilang bansang ito. Ang pinakamalaking enerhiya na nagpapatakbo sa isang ekonomiya ay ang tiwala. Dahil may kapanatagan na ang mga patakaran bukas ay pareho pa rin sa ngayon. Ang mga tao ay namumuhunan at ang mga kumpanya ay nagsisimula ng mga bagong negosyo. Ngunit ngayon sa China, ang kapanatagang iyon ay tuluyan ng nawala at sa halip, isang black hole ng impormasyon ang nagsimulang lamunin ng lahat. Mula 2023 hanggang 2024, ang gumulat sa mundo ay hindi lamang ang paglala ng ekonomiya. Ang mga matataas na opisyal ng bansa tulad ng Ministro ng Depensa at Ministro ng Ugnayang Panlabas ay sunod-sunod na naglaho sa publiko ng walang anumang paliwanag. Sila ba ay hinuli o pinatahimik, walang opisyal na paliwanag at ang kanilang pagkatao ay simpleng binura sa kasaysayan. Ang nakakatakot na kawalan ng katiyakan kung ano ang maaring mangyari ang pangunahing dahilan kung bakit tumatakas ang mga mamumuhunan mula sa China ngayon. Ang isang modernong ekonomiya ay gumagalaw batay sa mga paunang itinakdang batas at patakaran. Ngunit ang China ngayon ay bumalik sa isang mundo ng rule by man kung saan lahat ay napagpasyahan ng isang leader lamang. Ang isang negosyo na itinataguyod ng Estado kahapon ay maaaring ipagbawal bukas sa isang salita lamang ng lider. Ang biglaang paghihigpit sa mga kumpanya ng IT at ang insidente kung saan ang industriya ng tutorial center ay winasak sa isang gabi ay mga tipikal na halimbawa. Walang talakayan, walang paunang babala. Ang mayroon lamang ay ang kapritso ng pinuno at ang mga tauhan na labis na kumikilos dahil sa takot. Para sa mga mamumuhunan, mas nakakatakot kaysa sa pagkalugi ang kawalan ng transparency na ang mga patakaran mismo ay maaaring magbago bukas. Masyadong natural na resulta na ang mga disenteng kumpanya ay tumakas mula sa isang lugar na parang kasino, kung saan kahit gaano kakaseryoso sa iyong negosyo ang lahat ng iyong yaman ay maaaring kumpiskahin sa isang ihip lamang ng hangin. Sa politika, ang kawalan ng transparency na ito ay umabot na rin sa mundo ng mga numero. Sunod-sunod na itinigil ng gobyerno ng China ang paglalabas ng datos na hindi pabor sa kanila. Sa sandaling naitala ang pinakamasamang unemployment rate ng mga kabataan, binago nila ang paraan ng pagkolekta ng datos o kaya'y kinansela ang pag-anunsyo mismo. Ang inilalabas na GDP growth rate ay malayo sa malungkot na katotohanan sa lapangan at puro magagandang numero na lamang ang nakahilera na parang inihanda na noon pa. Ang isang merkado na pinagkaitan ng impormasyon ay isang tunay na black hole. Ang liwanag o ang katotohanan ay hindi makalabas at mula sa labas hindi mo masusukat kung ano ang nangyayari sa loob. Ang mga datos na dating pinagkakatiwalaan ng mundo ay ngayon ay may halaga na lamang bilang propaganda sa politika.
Sa isang lugar kung saan hindi makita ang katotohanan, walang sino man ang maglalakas loob na kumuha ng panganib at sumubok. Ang paglamig ng damdaming ito ang pinakamalaking lason na bumubulok sa ekonomiya ng China mula sa loob. Ang pinsalang idinudulot ng pampulitikang paglilinis sa ekonomiya ay hindi masukat. Natatakot ang mga negosyante na mapansin at mas inuuna nila ang pagpili ng mga desisyon na hindi magagalit sa kanila sa politika kaysa sa paglikha ng mga bagong ideya. Ang natira sa isang merkado na nawalan ng sigla ay ang mga lumang kumpanya na nabubuhay sa tulong ng gobyerno at ang mga mamamayan na hindi nakatakas mula sa papalubog na barko. Ang black hole ng impormasyon ay sa huli ay lalamunin din mismo ang sarili nito. Ang tamang impormasyon ay hindi aabot sa taas, uulitin ang mga maling desisyon at para pagtakpan ang mga pagkakamaling iyon, magpapatong-patong ang mga kasinungalingan. Kapag nakumpleto ang negatibong spiral na ito ang merkado ng China, ay magiging isang hiwalay na isla ganap na naputol mula sa mundo. Hanggang dito nakita natin ang kalaliman ng pagbagsak na nangyayari sa loob ng China. Ngunit hindi ito isang sunog sa kabilang pampang. Kapag lumubog ang dambuhalang barko ng China, ang malaking alimpuyo na malilikha sa paligid nito ay tiyak na lalamunin ang kalapit na bansang Japan. Ang ating pang-araw-araw na buhay at maging ang iyong pitaka ay nasa loob na ng saklaw ng epekto nito. Ang unang epekto ay ang pagkagambala sa mga bagay na sumusuporta sa ating buhay. Marami sa mga bagay sa ating paligid, smartphones at sasakyan appliances ay umaasa pa rin sa mga piyesa at materyales na gawa sa China. Kapag huminto ang mga pabrika sa China, hindi lang ang mga produkto ang hindi darating. Ang nakakatakot ay ang pag-export ng deflation kung saan ibebenta ng China sa buong mundo sa murang halaga ang mga inventaryo na hindi na nila maibenta sa kanilang bansa. Sa unang tingin tila maganda dahil makakabili ka ng mura, ngunit ninanakaw nito ang kita ng mga tagagawa sa Japan at sa huli lalong pinalalala ang katotohanan na hindi tumataas ang iyong sahod. Ang ikalawang epekto ay direktang tatama sa ating mga ari-arian. Sa kasalukuyan ng presyo ng mga real estate tulad ng mga tower mansions sa Tokyo at Osaka ay sinusuportahan ng mga mamumuhunang Sino na bumibili nito bilang safe haven para sa kanilang pondo. Ngunit ano ang mangyayari kapag pumutok ang bula sa China at kailanganin nila ng pera? Sabay-sabay nilang ibebenta ang kanilang mga ari-arian sa Japan para makabawi ng pondo. Sa sandaling iyon, may panganib na ang halaga ng iyong sariling bahay ay biglang bumagsak na parang domino. Dagdag pa rito ang pagbaba ng presyo ng stock ng mga kumpanyang Hapon na may malaking transaksyon sa China at ang pagkawala ng mga turista, lahat ng ito ay tiyak na babalik at makakaapekto sa iyong pension fund at sa sitwasyon ng trabaho sa inyong lugar. Okay pa naman ang Japan. Habang iniisip mo yan ang sitwasyon ay tahimik ngunit tiyak na umuusad. Alalahanin kung ano ang nangyari sa mga taong binaliwala ang mga babala noong pumutok ang bula ng Japan. Kapag bumagsak ang dambuhalang kapitbahay na China, ang mga piraso nito ay tiyak na babagsak sa ating mga ulo. Ang dapat nating gawin ngayon ay isantabi ang walang basehang optimismo at magsimulang mag-isip ng mga konkretong paraan ng pagtatanggol upang maprotektahan ang ating sariling buhay. Nasasaksihan natin ngayon ang pagtatapos ng isang panahon. Ang kwento ng mabilis na pag-unlad ng China na dating pinuri bilang isang himala ng mundo ay ngayon ay malapit na sa huling kabanata. Hindi ito isang pansamantalang paghina ng ekonomiya. Ito ang resulta ng isang kastilyong buhangin na itinayo sa mga peking numero at hindi makatwirang utang na umabot na sa pisikal na limitasyon nito. Hindi madaling hulaan ang hinaharap ngunit may isang bagay na tiyak hindi na kailanman maibabalik ng malaking ekonomiya ng China ang dating lakas nito. Ang haharapin natin mula ngayon ay hindi isang maningning na pag-unlad kundi isang mahabang proseso ng paghina at tahimik na pagbagsak na magtatagal ng ilang dekada o higit pa. Kaya sa gitna ng mga epekto ng pagbagsak na ito, ano ang mga paghahanda na maaari nating gawin bilang mga individual? Ito ay ang pagkakaroon ng matalas na mata upang matukoy kung ano ang totoo at hindi sa impormasyon at ang lubusang pagpapatupad ng konsepto ng risk diversification kung saan hindi tayo masyadong aasa sa isang partikular na bansa o merkado. Panahon na upang suriin ng malamig kung gaano kalaki ang pagkakaugnay ng iyong mga ari-arian o ang kita ng iyong kumpanya sa panganib mula sa China at gumawa ng mga konkretong hakbang sa pagtatanggol tulad ng pag-iipon ng cash. Ang salitang hindi ko akalain ay isang dahilan lamang na sinasabi ng mga taong nagpabaya sa paghahanda. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng pagbagsak ng mga dambuhalang imperyo ay laging nagsisimula ng tahimik ngunit tiyak. Ang katotohanang ibinahagi namin sa video na ito ay isang mapa at isang sandata para sa iyo upang malampasan ang isang mahirap na hinaharap. Ang mga walang taong shopping mall, ang mga hindi nababayarang utang at ang mga kabataang sumisigaw na kami na ang huli.
Upang maiwasan ang kadilimang naghihintay sa dulo ng katahimikang iyon, ano ang pipiliin mong gawin ngayon? Ang pagpili ay nasa iyo. Sa pamamagitan ng dokumentaryong ito, ano ang inyong naramdaman? Ang tahimik na pagbagsak na nangyayari sa ating kalapit na bansa ay maaaring isang salamin na nagpapakita ng ating sariling kinabukasan. Kung ang nilalaman nito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aming channel Pandaigdigang Ekonomiya. Ang isang hakbang ninyo ay ang pinakamalaking suporta para sa channel na ito upang patuloy na maghanap ng katotohanan. Mayroon ba kayong mga naranasan sa inyong paligid na nagpapakita ng epekto ng ekonomiya ng China, mga pagbabago sa presyo ng real estate o mga pagbabago sa trabaho, kahit gaano kaliit na bagay? Mangyaring ibahagi ang inyong mga opinyon at karanasan sa comment section. Ang pagbabahagi ng kaalaman ng bawat isa ang magiging susi upang malampasan ang magulong panahon na darating. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayong muli sa susunod na katotohanan.